Ako po si Engkar Laksamana. Isa po akong membro sa Adwan. Isa po akong pulot, isang aita. Kami po yung mga katutulong nagkakadugo. Pamilya po ang turing ang bawat isa. Lahat po ay nagtatrabaho. Lahat po ay may obligasyon. Ang kabuhayan namin dito po ay nangangalap po kami ng mga puso, kamote, papaya, at saging. Yun lang po taga ng kabuhayan namin dito sa Adwan. Pinalaki kami ng magulang namin, hindi nagpapalimos. Kundi pinalaki kami, namulat kami sa aming mga gulang sa pagtitinda. Kaya ngayon ang mga anak namin namulat din sa pagtitinda hanggang sa makakaangat yung buhay nila. Kahit mahirap ang ginagawa namin sa buhay namin, para mabuhay lang kami, mabuhay ang aming mga anak. Nagtitinda po kami pababa, papunta sa Pure Gold. Nakakabenta kami ng mga 500, pero kung nakipagtinda ka lang, 200. Tsaka kung walang bumibili, nagtsatsagaan mo lang mga 250, yun lang. Dito kasi bawal yung bawal yung matulog ka maghapon eh. Kailangan kapag matulog ka maghapon, huwag kang kakain. Hindi mo pinantrabaho eh. Pag trabaho ka, may kakainin ka. Ngayon kapag natulog ka, huwag kang kakain maghapon. Kakain ka na lang bukas na umaga. Itong ginagawa namin para po sa anak naming nag-aaral. Kulang pa yung kikitain namin. Araw-araw, 50 pesos. Minsan 100. Minsan 70. Pinagbabaon po nila pababa sa Airport City. Ang problema natin dito is kapag pumasok sa high school yung bata, nahihirapan din siya. Naglalakad siya rito, maalis siya rito ng madaling araw, maglalakad hanggang Airport City, yung mga high school natin. So yun nga, gumawa tayo ng paraan kung paano tayo makahingi ng eskwelahan na kahit hanggang grade 11 lang naman. Nagtiis tayong kalalakad, papalo up hanggang sa pumutok nga yung budget ng yung eskwelahan natin. Sabi ko sa mga anak namin, kailangan kako yung pinaghirapan namin, huwag niyo lang baliwalain. Mas mahirap ang nagtitinda. Kung walang binibili, parang naiiyak ka na lang. Kahit mahirap ang ginagawa, parang nagagaang. Kasi mas maganda yung pinaghihirapan mo. Huwag lang maasa ka sa mga gobyerno. Huwag niasa yung sa buhay mo sa gobyerno. Kailangan itayo mo ang sarili mo. Ang gayon yung mga anak namin, kaya nilang itayo ang kanilang sarili. Kaya yung mga anak namin, pagtsatsagaan ninyo kako yung pag-aaral ninyo, sa awa ng Panginoon, kung wala na kami, nakatapos kayo sa pag-aaral, magagamit nyo rin sa kapwa nyong tao. Hindi sa sarili nyong pansarili. Makatulong din kayo sa kapwa ninyo. Yun na lang. Nandito kami sa Haduan para i-conduct ang aming I Am Super campaign. So ito yung disaster preparedness training namin. So with the help of Rotary Club of Makati, we were able to give emergency go bags and also train the students to be ready for disaster. Itutulong talaga yung mga non-government corporation gaya ng mga bahay namin dito. Hindi binigay ng binigay ng non-government corporation ang nagbigay. O Rotary Club ng Angeles. Sila yung nagpatayo ng bahay nila. Kapag tumulong talagang puspusan yung tulong. Pinakamabigat na suliranin na hinaharap ngayon dito sa community, gaya ng mga investment na yan.
Yung kasing lupain ninunong sinasabi natin, yung ancestral domain land, pag-aari ng mga katutubo. Yan ang pinakamabigat na suliranin na hinaharap namin ngayon. Yung kinukuha yung ibang lupa, kaya tignan ninyo yung kung saan kayo lumabas ngayon. Yun, pinag-away-awayan namin yung parting kung na yung Gate 49, is kung yung binawi ko sa investor loan is 42 hectares 42 hectares ang nabawi natin doon sa investor. Gusto ko lang maipaabot naman sa kanila na bigyan nilang pansin yung problema ng katutubo pagdating sa ancestral domain. At lalong-lalo na dahil malilit na tao lang naman kami, minsan kung wala lang tutulong sa'yo, hindi ka makaabot ng Manila. Minsan nanghihiram lang kami ng sasakyan para makabot lang doon, para may pasok lang namin yung problema. Ang hirap ang nangyayari sa amin. Dito lang po wag lang po kami pakikialaman dito sa aming baryo, sa Haduan. Yun lang po ang pinapaabot namin sa iba't ibang gobyerno. Kasi dito kontento na kami sa aming buhay sa lugar na Haduan. Kahit na nahihirapan po kami sa aming kalagayan, masaya na po kami, masaya na po ang aming mga anak kung wala pong manggugulo sa aming baryo.